Magandang araw sa inyong lahat, aking mga minamahal na lolo at lola. Kung kayo ay SSS o GSIS pensioner, pakiusap. Huwag muna kayong lumayo sa screen na ito. Mahalaga ang video na ito para sa inyong bulsa at kinabukasan. Maraming taon na kayong nagtrabaho, nagpuhunan ng pawis, at nagbayad ng kontribusyon para sa pensyon na ito. Ngayon, may malaking pagbabago na nangyayari at kung hindi kayo makaalam, maaaring hindi ninyo makuha ang buong halaga ng inyong natatanggap. Sasamahan ko kayo ngayon bilang inyong tapat na kaibigan. Tara simulan na natin mga kaibigan. Ang taong 2026 ay isang makasaysayang taon para sa lahat ng SSS at GSIS pensioner sa buong Pilipinas. Hindi ito basta-basta na pagbabago. Ito ay isang bunga ng maraming taon ng pakikipaglaban ng ating mga matatanda para sa makatarungang pensyon. Kaya naman huwag hayaang lumipas ang pagkakataong ito nang hindi kayo nakakaalam. Una, ang SS Pension Reform Program PR Tranche 2. Noong Nobyembre 2025, nagsimula ang unang yugto ng 3 taong programa ng SS para palakihin ang pensyon. Ito ang tinatawag na Pension Reform Program o PRP. Ngayon sa Nobyembre 2026, darating na ang Tranche 2, ang ikalawang bilog ng pagtaas. Ayon sa opisyal na pahayag ng kagawaran ng pananalapi noong Pebrero 26, 2026, sinabi mismo ni Finance Secretary at SSC Chair Frederick Digo, dahil po dito sa napakagandang performance ng SS, sigurado ang kanilang mga retirement pension, sigurado ang kanilang bukas. Ang ibig sabihin nito, ang SSS ay napakalusog sa pera ngayon. Noong 2025, nag-ulat ang SSS ng 142 bilyong netong kita. Ginawa itong pinakamaunlad na government-owned corporation sa buong bansa. At ang benepisyo ng tagumpay na ito, kayo ang mga pensioner, gaano kalaki ang pagtaas. Para sa mga retirement at disability pensioner, may pagtaas na 10% bawat taon sa September 2025, September 2026 at September 2027. Para sa mga survivor or death pensioner naman, ang mga asawa o anak ng pumanaw na miyembro may pagtaas na per bawat taon sa parehong mga buwan. Kapag pinagsama-sama ang 3 taon, ang kabuuang pagtaas ay maaaring umabot ng 16% hanggang 33%. Depende sa uri ng inyong pensyon. Hindi ito maliit na bagay mga kaibigan. Ito ang pinakamalaking multi-year pension increase sa 68 taon na kasaysayan ng SSS. Mahalaga rin na malaman ninyo walang pagtaas sa kontribusyon. Hindi kayo magbabayad ng mas malaki. Ang SSS mismo ang mag-aanggulo nito mula sa kanilang kita. Pangalawa, ang GSIS. Mga mahahalagang bagong patakaran. Para naman sa ating mga lolo at lola na dati ay naglingkod sa gobyerno at miyembro ng GSIS, meron ding magagandang balita. Ang pinakamalaking pagbabago ay ang pagtanggal ng CAP sa survivorship pension. Noon, kung ang asawa ng isang pumanaw na government employee ay may sariling kita o sariling pensyon, kinukutasan ang kanyang survivor's benefit. Langdauros yadeng selden ang limitasyong yon. Ang isang budo o biuda ay makatatanggap na ng buong 50% ng pensyon ng kanyang yumao na asawa. Walang bawas, walang kondisyon. Bukod dito, may bagong panukalang batas sa Kongreso, ang House Bill 7009 na kung magiging batas, maaaring matanggap ng surviving spouse ang 100% ng pensyon ng pumanaw na miyembro, hindi lang 50%. Panoorin natin ang pagbabago na ito ng mabuti. Para sa mga GSIS pensioner, ang regular na bayad ay karaniwang dumarating sa paligid ng ika-8 ng bawat buwan sa inyong GSIS e-card plus o UMID card. Kung ang ika-8 ay bumabagsak sa Sabado, Linggo or holiday, inililipat ng GSIS ang bayad sa pinakamalapit na araw ng trabaho. Kadalasan ay mas maaga, hindi mas huli. Magandang balita ito para sa inyo. Pangatlo, ang Universal Pension Bill. Malaking usapin din ang Universal Pension Bill. O isang panukalang batas na nagbibigay ng karagdagang 1,000 bawat buwan sa lahat ng senior citizen na 60 taong gulang pataas, kahit may SS o GSIS pension na sila. Sa ngayon, ang 1,000 social pension mula sa DSWD ay para lamang sa mga indigent senior, yaong walang ibang pinagkukunan ng kita. Pero kung maipasa ang bagong batas, pati na ang mga pensioner sa SS at GSIS ay maaaring makakuha nito. Abangan ang mga susunod na balita tungkol dito. Kilala nating lahat si Lola Nena. Siya ay 16 ng taong gulang, dating manggagawa sa isang pabrika sa Cavite at nagretiro siya noong 2020. Ang kanyang buwanang SSS pension ay 5,000. Ito ang average na pensyon ng karamihang SS retiree. Noong Setyembre 2025, dumating ang transyeya ng PRP, 10% increase, 5,000, 10%, $500 na dagdag bagong pensyon ni Lola Nena, 5,500 bawat buwan. Ngayong Setyembre 2026, darating ang Transadu, isa pang 10% increase. Pero tandaan, ang 10% na ito ay kinukuha sa bagong halaga ng kanyang pensyon, hindi sa orihinal. FEL 500X, 10%. Haser 550 na dagdag bagong pensyon ni Lola Nena mula Setyembre 2026, 50 bawat buwan. Sa loob ng isang taon, ito ay nangangahulugang 6,050 XDC buwan.
Si Stally B send the 2,600 sa isang taon. Ito ay 132 na dagdag kumpara sa kaniyang lumang taon ang kita ng 60,000 para sa isang lola na umaasa sa kaniyang pensyon para sa pagkain, gamot at araw-araw na gastusin. Napakalaki ng halagang ito. Si Tatay Erning naman ay matagal nang nagtatrabaho bilang hardinero. Hindi siya nakapag-ambag ng maraming taon sa SSS, kaya ang kanyang pensyon ay 2,000 lamang bawat buwan ang pinakamababang halaga ng SSS pensyon. September 2025, tranche 2008% or 200, nadagdag pinson 200 tranche 2 to 2x, 10% 220, nadagdag pensyon 2 FAR 120, September 207, sa tranche 3, 2 FAR turn 20 KERS, 10% 242, nadagdag huling pensyon ni tatay, earning T262, sa 3 taon ang kanyang pensyon ay tumaas mula 2,000 hanggang 2,662, halos 33% na pagtaas ng walang bayad na karagdagang kontribusyon. Ito ang kapangyarihan ng Pension Reform Program. Si Aling Sioning ay biuda. Ang kanyang yumao na asawa si Mang Oscar ay dating guro sa public school at miyembro ng GSIS. Pagkamatay ni Mang Oscar, nagsimulang makatanggap si Aling Sioning ng 50% ng pensyon ng kanyang asawa, katumbas ng 5,000 bawat buwan. Noon, dahil si Aling Sioning ay may maliit na negosyo, nagbebenta ng kakanin, kinukutusan ang kanyang survivorship pension. Pero ngayon, sa bagong patakaran ng GSIS, tinanggal na ang CAP. Matatanggap na niya ang buong 8,000 kahit may kita siya sa kanyang negosyo. Bukod dito, kung maipasa ang House Bill 7009 mula 50%, magiging 100% ng pensyon ni Mang Oscar P1,000 Exer 16,000 bawat buwan ang matatanggap ni Aling Sioning. Ito ay isang malaking pagbabago na nagbibigay ng pag-asa sa milyon-milyong vyuda at vyudo sa buong Pilipinas. Babalable Gears 1, ang Occupation of Pensioners. O ang Annual Confirmation of Pensioners ay isang proseso kung saan kailangan ninyong patunayan sa SS o GSIS na kayo ay buhay pa at nananatiling karapat-dapat sa inyong pensyon. Para sa SSS, kadalasan ay ginagawa ito sa buwan ng inyong kaarawan. Para sa GSIS, maaari na itong gawin sa pamamagitan ng GSIS Touch app gamit ang facial recognition. Hindi na kailangang pumunta pa sa opisina. Babala, kung hindi kayo mag-akeop sa tamang panahon, maaaring masuspende ang inyong pensyon. Hindi ito biro. Maraming lolo at lola ang kung bakit hindi dumating ang kanilang bayad. At ang sagot ay hindi nagawa ang AOP. Huwag hayaang mangyari ito sa inyo. Babala Bulgar 2 ang benefit offset o clawback. Mayroon kang SSS loan na hindi pa nababayaran. Nariyan ang tinatawag na benefit offset o sa wikang karaniwan ay clawback. Ibig sabihin nito ang inyong loan balance sa SSS ay maaaring ibabawas sa inyong pensyon. Halimbawa, pensyon ni Lolo Andoy. 5,500 buwan na titirang SSS loan balance. P11,000 ang SSS ay maaaring mag-deduct ng bahagi bawat buwan hanggang mabayaran ang utang. Suriin ang inyong SSS loan status sa pamamagitan ng MySS Portal o Hotline 1455 bago pa magsimula ang tranche due sa Setyembre 2026. Babala Banner 3. Mag-ingat sa mga scammer. Sa panahon ng mga malalaking pagbabago tulad nito, laging may mga mapagsamantala. Huwag magtiwala sa mga taong makikipag-ugnayan sa inyo sa pamamagitan ng text message or social media na nagsasabing kailangan ninyo ng bayad o magbigay ng inyong PIN para matanggap ang pagtaas ng pensyon. Ang SSS at GSIS ay hindi hihingi ang inyong password, PIN o personal na impormasyon sa pamamagitan ng text o Facebook. Kung may magtatanong nito sa inyo, iyon ay isang scam. I-report ninyo agad sa SSS Hotline 1455 o GSIS Hotline 1800-847-4747 Babala Bill G4, tiyaking updated ang inyong bank account. Kung ang inyong pensyon ay idiniretso sa inyong bank account at ang account ay hindi na aktibo o sarado, maaaring ma-delay ang inyong bayad. Bisitahin ang pinakamalapit na SSS o GSIS branch para i-update ang inyong bank information bago mag-Septyembre 2026. Para sa mga SSS pensioner, MySS Portal at MySSS Card. Ang MySSS Card ay hindi lang isang ID. Ito ay isang ATM card din na direktang may laman ang inyong pensyon bawat buwan. Kung wala ka pang MySSS card, kumuha na agad. Ang proseso ay simple. Pumunta sa pinakamalapit na SSS branch na may biometric capture machine. Magdala ng valid ID at inyong SSS number. Sagutan ang application form para sa MySS card. Hintayin ang card na maihatid sa loob ng ilang linggo. Maaari ring suriin ang inyong pension amount at loan balance sa my.ss.gov. Kailangan lamang ng inyong SSS number at password. Para sa mga GSIS pensioner, GSIS Touch app ay download ang GSIS Touch app sa inyong smartphone. Sa pamamagitan ng app na ito, kaya ninyong gawin ang inyong ACOP online gamit ang facial recognition. Hindi na kailangang pumunta pa sa opisina. Tabaga-apply ng pension loan nang hindi lumalabas ng bahay, suriin ang inyong pension history.
at mga deduction tips para sa personal na pagbisita sa branch. Kung hindi kayo sanay sa teknolohiya o walang smartphone, huwag mag-alala. Tumatanggap pa rin ang SSS at GSIS ng mga personal na bisita. Narito ang mga payo para makatipid ng oras at lakas. Pumunta ng bago mag-8 ng umaga. Mas kaunti pang tao, mas mabilis ang serbisyo. Humingi ng priority number para sa senior citizens. Ito ay inyong karapatan sa ilalim ng Batas Republica 994 or Expanded Senior Citizens Act. Magdala ng sapat na kopya ng inyong mga dokumento. 2 o 3 kopya ng bawat requirement para hindi na kayo babalik. Magdala ng tubig at merienda kung minsan ay matagal ang pila at ang inyong kalusugan ang pinakamahalagang bagay. Kung may kasama kayo, anak o apo, hayaan silang tumulong sa pagpuno ng mga form. Mga minamahal na lolo at lola, bawat pisong dumarating sa inyong pensyon ay kinikita ninyo ng pawis, pagod at dedikasyon noong mga nakaraang taon. Hindi ito regalo. Ito ay inyong natatanggap. Kaya naman ang inyong responsibilidad ngayon ay siguraduhin na matatanggap ninyo ang bawat sentimo nito. Tandaan ang 3 pinakamahalagang bagay mula sa video ngayon. Una, ang Tranche 2 ng SS Pension Reform Program ay darating sa Embre 2026. May 10% na pagtaas para sa retirement at disability pensioners at 5% para sa survivors. Pangalawa, ang GSIS ay nagtanggal na ng cap sa survivorship pension. Ang mga byuda at buudo ay makatatanggap na ng buong 50% at may posibilidad pang maging 100% sa ilalim ng House Bill 7009. Pangatlo, gawin ang inyong ACOP sa tamang oras at i-update ang inyong bank account para walang maantala ang inyong bayad. Kung natutunan kayo mula sa video na ito, pakibahagi ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya, sa inyong WhatsApp group, sa inyong Facebook at sa inyong kapitbahay. Baka meron silang lolo o lola na nangangailangan ng impormasyong ito. Pa-i-click ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong unang makaalam ng mga bagong balita tungkol sa inyong pensyon. Hanggang sa muli.